Inaasahang mas magiging matatag ang posisyon ng Pilipinas bilang preferred investment destination, lalo na sa larangan ng renewable energy. Tinanggal na kasi ang mga tinaguriang bottleneck o mga hadlang sa mabilis na pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mas palalakasin pa ng administrasyon ang pamumuhunan sa bansa. Matapos ibsa ng economic team ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga balakid na humahadlang sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa offshore wind projects sa bansa. Sa pamamagitan niya ng pinagsamang pagsisikap ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy matapos ang kanilang pagpirma sa isang Memorandum of Agreement na nagpapahintulot sa paggamit ng mga offshore at auxiliary areas na sakop ng mga kontrata para sa serbisyo ng offshore wind energy na naglalayong itaguyod ang pag-unlad ng mga renewable energy resources sa bansa. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, tutugon ang naturang kasunduan sa mga hadlang sa pagpapaunlad ng mga proyekto ng offshore wind mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Mas mapapadali ang proseso nang hindi nakokompromiso ang pagsunod sa mga pamantayan sa kapaligiran. Lalo na't magbibigay daan ito para resolbahin ang limitasyon sa foreign ownership ng public land na isa sa mga naging agam-agam ng foreign investors. Ayon pa sa kalihim, magsisilbing daan ito para mas mapalakas pa ang potensyal ng Pilipinas bilang isang investment hub. Habang pinalalakas ang renewable energy ng bansa na isa sa mga prioridad ng administrasyon sa pagpapasigla at paglago ng ekonomiya. At dahil anya sa kasunduang ito, mas makapanghihikayat ang Pilipinas ng foreign investment sa offshore projects na makatutulong sa bansa sa pag-unlad nito. Bago ang pagpirma ng MOA, pinayagan ng gobyerno ang sektor ng renewable energy para payagan ng 100% na pag-aari ng mga dayuhan na nagdulot ng interes mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Pero naging agam-agam sa mga potential investor ng offshore wind projects ang 40% limitation sa foreign equity sa mga pampublikong lupain, exploration, development at utilization ng natural resources. Dahilan para kailanganin pa ang pahintulot ng local partners para maisakatuparan ang mga proyekto ng mga mamumuhunan. Pero sa pamamagitan ng kasunduang ito, na nagbibigay sa DOE ng karapatan na gamitin ang mga itinakdang lokasyon para sa mga proyekto ng offshore wind energy, ang mga dayuhang mamumuhunan ay maaari nang makapag-access sa mga lugar na kinakailangan para sa mga authorized activity ng offshore wind sa pamamagitan ng DOE. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.